Amen. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Tayo po'y magsikayo pong lahat. Tayo po'y magpapasimula na sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Simulan po natin palakpakan. Luwalhatin natin ang ating Diyos. Oh God, pupili na Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Maluwalhati na Panginoon. Pakilanin yung mahal na pangalan. Hallelujah. Amen. Pansamantala tayo po'y magsiupo. Masita po natin awitin si Jesus. Buktong na anak ng Diyos. Si Jesus, buktong na anak ng Diyos, magligtas, at sa atin ay tumubos. Bumago, sa takbo ng aming buhay, pagbigay sa
Amen. Patuloy po natin damhin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Minsan po siya ating awitan sa pamamagitan ng malumanin na awitin ito. Sa umaga pagkagising, sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw. Minsan ka sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, kung puso't lakas at kung puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan kapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, yes God, kung puso't kaluluwa, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka, at kung puso't lakas, minamahal kita. At laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, at kung minsan ba hindi ako magsasawa, hindi ako magsasawa, purihin ka, yes God, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, at Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, purihin ka. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa pangalan. Oh God, hallelujah. Pakilay ang Panginoon. Pagwalhali sana. Salamat sa mga kabutihan. Salamat sa mga pagkakaroon. Salamat sa pagkakaroon. Oh Diyos na walang katulad. Walang ibang Diyos na liban sa iyo, Panginoon. Walang mahirap sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y dadako sa mga panalangin. Sino po bang may pangailangan sa Panginoon? Muli pati natin kita sa ating Diyos na buhay,
ang ating mahal na bansa, ang ating mahal na Pangulo. Pero din ang ating kapulungan na kung saan mayroon pong gawain ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy po natin hingin sa Panginoon ang kanyang masaganang biyaya at habag. Patuloy na dumaloy sa kanyang mga iglesia. Palain ang bawat tagapakinig. Hallelujah. Samahan ang lahat ng kanyang mga lingkod. Patuloy din natin kita sa ating mga church leaders, sa ating fellowship, lagi Pastor Wayman Mitchell, Pastor Greg Mitchell, Pastor Glenn Clark, Pastor Boyet Nisipida, at ang lahat ng mga kapastoran sa bansang ito na mangangaral ng kanyang banal na salita sa likod ng pulpito. Patuloy natin hingin sa Panginoon ang kanyang dakilang pagkilos at himala. Ganun din sa lahat ng ating mga kababayan, maging sa iba't ibang parte ng daigdig, amen, na naapektuhan ng COVID virus. Panalangin natin muli ang pabor ng Diyos. Kahabagan ng Diyos. Hallelujah, ang mga bansang ito, lalong-lalong ating bansa. Maawa ang Panginoon. Patawarin ang ating pong mga kasalanan. At Kanya pong alisin ang salot na ito. Hallelujah, na nagpapahirap sa maraming mga bansa. Ang kinin natin ang Kanyang pagpapatawad at biyaya ngayon pong umaga. Patuloy tayo humingi ng tawad sa Diyos sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakamali, mga panlalamig at pagsasawalang bahala. Kailangan natin ang habag ng Diyos, ang kapatawaran ng Diyos, ang tulong ng Panginoon. At yan ay mangyayari lang kung tayo po ay lubos na magpakababa sa Kanyang harapan at humingi ng kapatawaran. Hallelujah. Tuloy natin kita sa Panginoon ang ating mga kapatid na may mga karamdaman. Brother Jovic Ramos from Lucena, amen. Sister Jane Manalo, si Sister April Garcia, ang aking manasawa, ipag-pray natin na silang lahat ay tulungan ng ating Panginoon makarecover mula sa mga karamdaman ito. Walang imposible sa ating Panginoon. Pangunan tayo ni Pastor Albert sa ating pong opening prayer. Muli tayo po'y manalangin, lumapit sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! God, muli sa gabi ito, kami po'y lumalapit sa iyo, God. Humingi ng kapatawaran. Nagpapakumbaba na kinang Diyos. So God, Lord, have mercy upon us. Patawarin ang bawat isa, Panginoon Diyos. Linisin ang aming mga puso at ang kalikuan. Hallelujah, God. Have mercy upon your people, God. Patuloy kang tumilo sa aming mahal na bansa, Panginoon Diyos. Ingatan mo po, Panginoon Diyos, ang lahat ng aming pong mga karubayan, Panginoon, lalong-lalo po, Panginoon, ang na-infect ng COVID virus. Ingatan mo po, Panginoon, aming mahal na Pangulo at ilan Diyos. Maging aming mga church leaders, oh God, Lord, hallelujah. Ang lahat ng mga ngaral ngayon pong umaga, Panginoon Diyos, samahan mo po ng iyong banal na Espiritu, sangkapan mo kami ng iyong kapangyarihan, Panginoon Diyos. God, patuloy kang magpagaling at magpalaya, magligtas ngayon pong umaga. Itong aming panalangin. Jesus' name. Praise you, Lord. Oh, hallelujah. Purihin ka ngayong umaga. Sambahin, dakilain ang iyong makapangyarihang pangalan. Kami po, Panginoon Lord, ay patuloy, O God, na nagpapakumbaba sa iyong banal mong harapan, Panginoon Lord. Inaamin po namin, wala ko kaming sariling kakayahan, maliban na kami po ay iyong samahan, Panginoon Lord, ng iyong banal na Espiritu. At kami po'y patuloy, O God, na nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon Lord, lalong-lalo, Lord, ang iyong pag-iingat, paggabaya, kalusugan, Panginoon Lord, sa lahat ng mga bayat, pagpapala na iyong pinagkakaloob sa iyong mga anak, Panginoon Lord. Maraming salamat, O God, at patuloy din namin inangkin, Panginoon Lord, ang iyong pabor, Panginoon Lord, habang sa lahat ng mga bansa, Panginoon Lord, na naapektuhan, O God, ng COVID-19, Panginoon Lord. Ipagkaloob po sa kanila, Panginoon Lord, ang iyong protection, pag-iingat at higit sa lahat, kagalingan, Panginoon Lord. Maging ang mga kapatid namin na may karamdaman, saan man sila ngayon naroroon, Panginoon Lord. Brother Jovic Ramos, Panginoon, Sir April, O God, at sa lahat ng manababanggit sa prayer request, Panginoon Lord, hindi po maikli ang iyong mapagpalang kamay. Abutin mo po sila, Panginoon Lord, maging ang aming mga kapatiran, Panginoon Lord, nasa kanilang mga tahanan, Panginoon Lord, na nakatutok sa live stream na ito, Panginoon Lord. Ingatan mo po sila, pagpalain mo po sila, tukunin mo ang kanilang pangangailangan, Panginoon Lord, at inangkin namin, O God, ang pagtatagumpay ng iyong gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang bansa, Panginoon.
Ganun din po, Panginoon Lord, ang lahat ng aming mga national leaders, mga international leaders, so God, ang aming founder, Pastor Wayman Mitchell, Lord, oh hallelujah, Pastor Greg Mitchell, lahat, oh God, ng aming mga leaders, maging aming leader dito sa Norte, Panginoon Lord, Pastor Ronnie, Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang kanilang pagmiministeryo at ang iyong mga anak, Panginoon Lord, ipagtulong mo, Lord, oh hallelujah, ang kauhawan para napik ng iyong salita, Panginoon Lord, na patuloy silang tumutok, Panginoon, sa iyong gawain, Lord God, ang live streaming na ito, Panginoon. Marami pong salamat. Inangkin namin, Panginoon Lord, patuloy, O God, na habag at inspirasyon mula sa iyong salita ngayong umaga. Ito po aming samudalangin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsasabi na Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Muli sa pagpalang umaga sa lahat. Hallelujah. Welcome po tayo muli sa gawain ng ating Panginoon. Praise God. Maging sa ating matatapat na mga viewers na nanonood ngayon sa ating Sunday worship service. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Pakiusap po sa lahat ng ating mga kapatiran. Kung maaari ay ipunin natin ang lahat ng ating mga mahal sa buhay, no, sa ating pamilya. At pag meron po tayong gawain tulad nito, lalong-lalo sa linggo ng umaga, gabi, at sa Miyerkules ng gabi ay mag-ipon-ipon po tayo tulad ng ginagawa natin pag noon, no, na yung ating mga regular service, dapat nakatutok tayo palagi. Hindi ko mo meron tayong lockdown, ay ila-lockdown na rin natin yung ating pagsamba. Hindi po kailangan tuloy-tuloy po ito, kapatid. At kung maaari ay mag-comment kayo. Ang pinakamagandang comment na ilalagay ninyo, we are watching right now, watching from Limbawa dito sa Sarat, watching from La Paz, Dingras, amen, yun, nakapagbibigay po ng inspirasyon yun. At pwede po kayo mag-comment dyan po sa Facebook ninyo. Okay, so welcome po, tuloy-tuloy po ating gawain. Mamayang gabi, abangan po ninyo, magsisimula po tayo mamayang gabi ng 6 o'clock p.m. Amen? So, yan lang po ang ating mga paalala. Tayo po dadako na sa ating pagsamba sa Diyos, sa ating pagbibigay. Tinatawan ko po ang ating mga usher. Napakabuti ng Diyos sa kabila po ng natigil ang mga hanap buhay ng maraming mga tao, pati ng iba mga Kristiyano, and tuloy-tuloy pa rin ang biyaya ng ating Panginoon. Yun ang nakapagtataka, di ba? Yeah? Nagsara yung mga kumpanya, nagsara lahat ng mga industries, mga komersyo, pero ang biyaya ng ating Panginoon ay tuloy-tuloy. Meron po ako nabasang napakagandang quote mula po sa isang lingkod ng Diyos. Ang sabi niya, pansinin niyo yung mga ilog. Yung daw mga rivers. Sabi niya, rivers do not drink their own waters. Diba? Trees do not eat their own fruit. May nakita na ba kayong puno ng mangga? Pag namunga siya, kakainin niya yung kanyang bunga? Wala, no? Diba? Maging daw yung araw, yung daw sunshine na binibigay ng araw, hindi niya binubuga yun para sa kanyang sarili, kundi para sa atin. Diba? Yung tubig, hindi iniinom ng ano yan, ng ilog yan. Para sa atin yan, para meron tayong mainom. Yung mga punong kahoy, hindi lang kinakain ng sariling bunga nila yan. Para sa atin yan. Ganon din yung araw. Ganon din yung hangin. Para sa atin. So, ganon ang lahat ng mga delikha ng Diyos. Para maging channels of blessing tayo. Kaya bilang mga tao na pinakamamahal ng Diyos, dapat higit sa lahat tayo po maging modelo sa pagpapakita ng pagbibigay. Dahil noon pa man ginawa na ito ng Diyos sa atin. Hallelujah. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but will have everlasting life. So, yan po ang isang napakagandang katangian ng isang Kristiyano. Hallelujah. Likas na sa Kanya yung pagbibigay. Tayo po lahat ay muko at patuloy natin suportahan ang gawain ng Diyos. Hallelujah. Nakakaya naman kung di natin bayaran ng mga renta at saka yung ilaw, saka yung ating mga apartments. Amen.
Dapat magkaroon tayo magandang patuto. Tayo po'y manalangin, dakilang kapagpalang Diyos, salamat po muli sa pagkakataon at pribileyo na kami po'y makapagandog, makapagbigay, makatulong sa iyong gawain. Bless the hands of these people, O God, who faithfully give their tithes and offering. Bless them supernaturally, God, abundantly in Jesus' mighty name. Amen. Tayo po'y magbigay, kasama na yung mga nasa live stream. Amen. Huwag niyo pong gastusin. Ipunin niyo po yan. Dahil naipon yung ating mga bills. Sabang tayo hawit ng ating Panginoon, Hallelujah, we bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise. To you, sacrifice of God. Praise God. A change is coming. Hallelujah. Let me start by telling you na mayroon pong talagang nagaganap na pagbabago sa ating mundo ngayon. Amen. There is a big change that is coming in this world. Ayos ko pong pakinggan yung mabuti ito, kapatid. I believe ito pong nangyayari sa ating panahon ngayon, itong pandemic na ito. I do believe this is the move of God. Amen? This is the move of God. Hindi po natin pwedeng iwasan o pigilan ang pagbabagong ito. Hallelujah. Grabe. Grabe po yung idinulot, no? Kung gaano kalaking gambala at problema ang idinulot ng coronavirus na ito. Amen. Napakalawak ng idinulot na pagkagambala sa maraming mga tao. Amen. Worldwide, kapatid. Buong mundo, kaya nga tinawag na pandemic. Hindi lang ito epidemic, kundi pandemic, kapatid. The whole world was affected by this coronavirus. That means change is coming. Hallelujah. Kaya tayo pong mga Christians, we Christians, must be ready for this change. Hallelujah. Buksan po natin ating Biblia sa Hebrews chapter 12, verse 25 to 29. Hallelujah. Dahil ako po yung na-bless sa pangangaral nito ng isang kilalang pastor at nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang bensaheng ito na pumukaw sa aking puso patungkol sa pagbabagong nangyayari ngayon sa ating panahon. Mamaya malalaman yung dahilan kung bakit nag-intervene ng Panginoon sa mundong ito. Hebrews 12, verse 25 to 29. Hallelujah. Ito pong ating mababasa. Kaya't, pag-ingatan ninyong huwag itakwil ang nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatakas ang mga nagtakwil sa nagbabala sa kanila sa lupa, lalo pa tayo kung tatalikuran natin ang nagbabala buhat sa langit. Sa pagkakataong iyon, niyanig ng kanyang tinig ang lupa, subalit ngayon nangako siya na sinasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Ngayon ang salitang minsan pa ay nagpapahiwatig ng pag-aalis ng mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya't yamang tinanggap natin ang isang kahariang hindi mayayanig, magkaroon tayo ng biyaya na sa pamagitan nito ay makapaghahandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod na may paggalang at takot sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na tumutupo. Pagpalain po ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Ngayon po umaga, nais ko po mangaral sa paksang Back to the Original.
Yan ang dahilan kung bakit mayroon pong mga pagbabagong nagaganap ngayon na hindi inaasahan ng mga tao. Maraming taong nagulat, nabigla sa pagpasok ng pandemyang ito, kapatid. Paghandaan po natin ang pagbabagong ito, kapatid. We need to be ready for this change. You can only have two options when these changes are happening. Dalawa lamang po ang ating pagpipilian when these changes are happening. You either become a victim of change or become an agent of change. Hallelujah. Ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, ako po'y nangangaral at nagtuturo sa iyong harapan because I don't want to be a victim of change. Ayaw kong gayahin ng iba na namamaluktot na lang at nagmumukmuk sa kanilang mga silid. Na hindi na gumagawa ng paraan para makapagbigay ng kalulatian sa Diyos at kung paano makatulong sa kanilang mga kapwa. Ang dahilan kung bakit narito tayo ngayon, patuloy na tumututok sa gawain ng Diyos, sumasamba, nagmiministeryo, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kahit ganun pa yung ating abang kalagayan because we do not want to be a victim of change. Ika'y mag-self-pity na lang, magmukhang kawawa, at hindi ka nagagawa ng paraan. Hallelujah. I pray lahat po tayo dito ngayon pong umaga ay maging agent of change. Hallelujah. I tell you, church, this is our opportunity. Binigyan tayo ng Diyos ng opportunity ngayon to become a part and become an agent of change in this generation. Hallelujah. Kaya kailangan lang natin ipagpatuloy maging ating mga gawain kahit mayroon pong lockdown na nagaganap. Patuloy mo po tayong mangaral, magturo, magbahagi ng salita ng Diyos. Patuloy tayo sa pagsamba. Amen. Patuloy nating samantalahin ang opportunity ito, kapatid, na makapaglingkod sa Panginoon maging sa ating mga kapwa. Alam niyo, kapatid, matapos ang pandemyang ito, after this coronavirus, marami pong mababago. Maraming mababago. Alam niyo bakit? Thousands of people today began to pray. Dati hindi naman ginagawa yan. Ngayon, tignan mo sa social media, sa YouTube, na kung libo-libo mga tao nasa mga kalsada, kahit saan, maging sa mga ospital, maging sa judiciary, sa Senado, sa Congress, halos lahat ng tao ay natuto ng manalangin. Thousands of people everywhere began to pray. Sa Brazil, sa Spain, sa US, sa Italy. Pati yung mga dating hindi nagpe-pray, natuto nang mag-pray ngayon. Di ba Himalaya na din? Thousands of people today began to seek the Lord. Dati hindi naman hinahanap ang Panginoon. Pero ngayon, napakaraming mga tao, libo-libo. Amen? Makikita mo sa Facebook. Amen? Ang mababasa mo talagang mga Bible verses. Okay? Mga magagandang quotation mula sa salita ng ating Panginoon. Kasi sa napakaraming mga disappointment na gaganap ngayon, mga bagay na hindi naasahan ng marami, lalong-lalo mga negosyante, estudyante, lahat. Amen? Maging yung mga churches, mga head of the states, mga presidente, marami po ang nabigla at nagulat. Ang daming disappointment at mga frustration na nangyari sa krisis na ito, kapatid. Hallelujah. Kahit nga mga presidente, mga doktor, mga scientists, hanggang ngayon, hilong-hilo pa sila. Hallelujah. So it's time to initiate a change that will help our people. In spite of this crisis, we have to bless other people kung ano man ang pwede natin may tulong sa kanila. Hallelujah. Matuto tayong makapagbigay ng encouragement sa kanila,
sa simpleng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ngayon, kung ikaw naman ay labis na pinagpala ng ating Panginoon, kagaya ni Francis, hindi si Bangloy, ha? Francis Leo Marcos. Hello, Pastor Francis, ha? Hi! Susunod ka na kay Francis Leo Marcos. Hallelujah, mamamahagi ka ng mga kabang-kabang bigas. Pero ngayon, dahil hindi pa natin kaya, kung anong kaya nating may tulong, may bigay, gumawa tayong paraan para maging encouragement tayo sa ating mga kapwa. Amen? Hallelujah! Ang iba sa inyo, pwede kayong gumawa ng mga watch party. Yung mga napag-aaralan natin, pwede nyo i-share. Hallelujah! Ang iba sa inyo, pwede kayong magbahagi ng salita ng Diyos. I believe after this crisis, thousands of people will come to know our Lord Jesus Christ. Pagkatapos ng krisis, parang yung nangyari doon sa bagyong Yolanda. Natatandaan ko, galing po ako sa Leyte, sa Visayas. Nung hindi pa niyanig ng Diyos ang Visayas, marami din matitigas ang puso. No? Ang dami matitigas ang puso. Yung mga churches doon, walang paglagok. Hindi nadadagdagan, nababawasan pa. Umiyak na lang yung mga pastor. Yeah? Kaya, ayun, matapos yung bagyong Yolanda, nung talagang binasak ng Diyos ang kanilang mga lugar, wala nang halos matirhan ng mga tao. Naku, grabe, alam naman natin ang nangyari nun. Marami din tumawag sa Diyos. Marami din natutong manalangin. Napakaraming na born again. At pagkatapos ng bagyong yun, kwento sa akin ng mga pastor natin sa Visayas, jump pack, punong-puno yung mga churches nila. Hindi na sila namang problema, hindi na sila nag-street preaching. Mga tao lang pumupunta, bumubuho sa church. Grabe. Hallelujah. Kaya ako'y naniniwala pagkatapos ng coronavirus na ito, magdagdag tayo ng mga upuan. Amen? Yung mga kapatid natin hindi makadalaw, sigurado nasabik ng dumalo yan. Baka marami pang ahakutin niya. Amen? That's why keep on sharing. Minsan nagtanong ako sa aking sarili, bakit nangyari itong coronavirus na ito? Why this coronavirus happened? You know why? Na-realize ko, kapatid, God is just rebooting everything. God is just rebooting everything. Tulad sa computer, di ba? Kapag yung ating computer napunta sa crazy mode, nagkasira-sira yung mode ng ating computer. Ang ginagawa mo, di ba, ito turn off mo, tapos i-reboot mo. Tapos, i-on mo na naman muli. Bakit mo ginagawa yon? Para ang computer mo ay babalik sa original. So that your computer will go back to its original settings. That's the reason why God is doing these things right now. He's just rebooting this earth that He has created. Kasi nga, naging magulo na yung mga tao na kanyang nilikha sa mundong ito. Because everybody is crazy now. Maraming tao ngayon wala na sa tamang pag-iisip. Halos lahat ng mga tao ngayon nagkanya-kanya na. Wala nang pakialam. Puro material na lang at kalayawan ang kalang iniisip. We have to go back where we started. Marahil ako'y naniwala ito ang mensahe na ihatid ng Diyos sa atin. We have to go back to the original design of God intended for us. Alam niyo, napakarami pong gulong nagaganap ngayon sa ating panahon. Most people today do not respect the supernatural and the natural law of God. Halimbawa na lang.
Ilang libong katao po ang napektuhan sa ipinapatupad na batas ng ibang bansa, yung abortion law, divorce law. Tapos, pinatupad pa yung iba, pinatupad na, salamat na sa Pilipinas, hindi na-approve yun, na pwede nang maging legal yung pagbebenta ng marijuana. Diba? Andyan yung same-sex marriage. Alam ba, ang marami pong mga sakit at karamdaman na naglitawan dahil sa same-sex na yan. Yeah? Yung HIV, galing yan sa same-sex marriage, kapatid. At dito rin nasunog. Dito rin ginunaw ng Diyos, nilipol ng Diyos ang syudad ng Sodoma at Gomorrah because of homosexuality. So God had to reboot this earth to get our attention. Because people today are trying to change God's laws and principles. Kung nais na taon natin ang ating bansa, ang ating mundo ay maibalik sa original na plano ng Diyos. Simple lang naman ang dapat natin gawin, kapatid. Go back to the original design of God. Bumalik lang tayo sa original na disenyo ng Panginoon sa atin kung bakit niya tayo nilikha. Ako po'y naniniwala, nire-reboot lang ng Diyos ang ating mundo sa ngayon. Binabalik lang ng mga binabalik lang tayo ng Diyos sa kanyang original na plano. Sipin nyo ilang milyong katao ang napektuhan ng salot na ito, kapatid. Amen? Millions. Millions of people. Ang daming namamatay araw-araw. Nag-text sa akin ang aking pamangkin sa Paris. Isang araw lang daw, 17,000 ang naapektuhan ng coronavirus na ito. Hallelujah. Dati-dati, hindi naman ganito ang buhay natin. Abala tayo sa paghanap buhay, abala tayo sa ating pagninegosyo, pagtatrabaho, pag-aaral, kung saan nakakarating ang mga tao. And then all of a sudden, everybody now is inside their house. Nandito na tayo sa loob ng ating mga bahay. Dati-dati, kinukulong natin ang mga aso. Ngayon naman, tayo ang nakakulong, naka-cage. Mga aso naman na gumagala. Di ba napansin niya? Malaking pagbabago ito, kapatid. Pantay-pantay, mahirap, mayaman. Andiyan lang kayo sa loob ng bahay, nagtitinginan. Hindi kayo pwede makalabas. Ano sa palagi ninyo ang mensaheng naisiparting sa atin ng Diyos dito? Number one, God wants us to be back to our families and spend time together with them. Kasi marami mga tao ngayon, wala na pong panahon sa kanilang mga pamilya. Puro na lang trabaho, negosyo. Ang bahay, ginawang hotel. Ginawa na lang tulugan yung bahay. Hindi na yung dating bahay na andun. Hallelujah. Sama-sama together. Sabay-sabay kumakain. Pagmasdan nyo ngayon, isang pangkaraniwang tahanan ngayon, bihira na lang, sabay-sabay kumain ng almusal, tanghalian, hapunan. Isa, kahit nasa loob na kayo ng bahay ninyo, di ba? Di pa kayo nagsasabay. Mauna na ako, ha? Kukunan na sabdo. Kahit asarap ng telebisyon. Asarap ng telebisyon. Mga simpleng bagay lang yun, kapatid. Pero meron nais paunawa ang Diyos sa atin. Nawala na rin sa atin yung tinatawag na family altar, yung family devotions. Nakalimutan nyo naman tinuro sa atin ang ating mga magulang noon. The family that prays together stays together. O binabalik lang tayo ng Diyos sa ating mga pamilya. Marahil napalayo ka na sa iyong pamilya, pinagpalit mo lang yung pamilya. Dahil marahil meron ka ng ibang pamilya.
O marami ka ng pamilya, may mga ganun. Alam mo, hindi ka makapokus kung marami kang pamilya. Diba? Yung brain mo, mag-i-snap, ang dami mong pinupukusan. Dito, doon. Diba? Kaya binabalik tayo ng Diyos sa original design. Diba? Husbands, love your wives. Wives, submit to your husbands. Children, honor your parents. Diba? Pinabalik lang tayo ng Panginoon doon. At hindi lang yan, kung bakit pinaitulot ng Diyos to, number 2, because God wants us to give rest to our stressed bodies in our minds. Marami sa mga tao ngayon, masyado ng stress. Ngayon, dapat na magpahinga, hindi pa makapagpahinga. Laging puyat, laging nangihina, laging nalalata. Ang dami kasi pinagkakabisihan. Nakapagtataka, busy-busy, hindi naman nagbiminaryo. Anong sabi sa Exodus 23 verse 12? 6 days do your work, but on the 7th day do not work, so that you may be refreshed. Gusto ng Diyos maging presko tayo. Maging stress-free tayo. Para tayo po ay makasamba sa Kanya ng malaya, ng mainam. Nakakalungkot ngayon pagdating ng 7th day. Nasabi nga ang Lord's Day. Hindi makapag-concentrate yung mananampalataya. Nangangaral ang pastor. Siya naman, humihilik sa kanyang upuan, sarap ng tulog niya. Bakit? Masyadong pagod. Hallelujah. Hindi na nirespeto yung Lord's Day ng mga tao ngayon. Hallelujah. Marami pinaintulot ng Diyos ito, lockdown na natin. Total, ayaw niyo naman akong sambahin. Pati yung linggo, inaagaw ninyo, ninanakaw ninyo yung para sa akin. Hallelujah. Kaya binabalik tayo ng Diyos sa ating original design. Diba sabi doon sa Hebrews 10:25, huwag ninyong kalimutan ang pagtitipon ng mga banal. Huwag kaligtaan na tayo po'y magkatipon, magsama-samang manalangin, umawit, magpuri, sumamba, makinig na kanyang salita tulad ng ginagawa natin ngayon. Hallelujah. Number 3, God also wants us to give rest to Mother Nature. Kaya nire-reboot ng Diyos. Bugbog sarado na yung ating mundo. Yung planet Earth, bugbog sarado na sa polusyon. Diba? Punta ka raw sa Manila ngayon, makakalanghap ka na ng sariwang hangin. Wala nang usok eh. Grabe ng pinarating nating usok. Pollution sa itaas. Grabe na rin ang ginawang pollution sa dagat. Dahil walang hinto yung ating paggawa, nakalimutan natin dapat ding alagaan yung tawag dito, yung Mother Earth, yung ating planeta. Natignan mo, dati-dati yung mga, nung bata pa kami, nakakapaligo kami sa ilog. Di ba? Ang linaw ng ilog. Ngayon, naku, ang ilog ngayon, maitim. Inalis na kayo mga basura, pero maitim pa. Hindi kagaya nun, talagang malinaw, presko. Hindi yung pang-ilmin ng tubig doon. Ngayon, lahat, pati sa probinsya ngayon, may mineral water na. Noon naman, hindi. Puro lang bomba naman nun. Di ba? Sino nakaabot sa inyo ng gano'n? Ang tubig natin sa bomba. Amen? Wala naman nagkakasakit nun eh. Sa amin nga, may poultry pa kami sa likod. Mga ilang di pa lang yung layo doon sa bomba namin. Yung poultry namin, ang libong manok doon. Ang baho ng tae ng manok. Pero doon pa rin kami kumuha ng iniinom namin. Ang tamis, ang sarap. Lasang fried chicken.
Marahil gusto lang ipagpahinga ng Diyos itong Mother Earth. Masyado ng pinagsamantala ng mga tao. Inalbo na yung mga bundok. Di ba? Kaya walang tigil ang industry. Walang tigil. Amen. Deforestation. Grabe. Alam nyo, parang nakikita ko tuwan-tuwa yung Mother Earth ngayon. Para siya nakahinga ng maluwag. Sala. Sala. Kasi puro pollution eh. Amen? Meron din nais ituro ang Diyos sa atin. Bakit pinahintulong dito? Number 4, God also wants us to eat the right kind of food. O, tingnan nyo ngayon. Hindi na tayo makakain sa samgyupsal. Hindi na tayo makapunta sa mga eat all you can. Puro buffet tayo noon. Araw-araw, pista. Lalo-lalo pag bagong sahod. Diba? Pero ngayon, wala nang pinipili. Natuto tayo kumain ngayon ng sardinas. Eh? Japanese food naman. Sabi ganun. Amen? Sanay na tayo ngayon sa Japan. Anong Japanese food ngayon? Atami. Ano pa? Ligo. Ano pa? yung 555. Hakone. Ayan. Mga Japanese food. Ha? Tapos magsaselan-selan pa kayo. Eh? Nung walang lockdown, puro kayo sa fast food. Inuturoan tayo ng Diyos kumain ng gulay. Amen? Para mapilitan kayo kumain ng gulay at prutas, vitamin C. Iwas na kayo sa mga junk food, mga fast food, pati mga soft drinks. Gusto tayong ibalik ng Diyos sa original, kung anong kinakain na Adan at saka ni Eva noon. Dahon-dahon lang naman ang kinakain nila. Kaya ang haba ng buhay, ngayon ang dami sakit. Bakit? Kung ano-ano ang kinakain. Pati tayo ngayon, kinakain na ng mga tao. Nagpunta sa Pampanga. Ano ba yung pagkain nito? Yung buro. Ay, masarap yun. Masarap yun. Nasa pirit ng tilapia, tapos mayroong mustasa. Ilagang mustasa. Masarap. Ano ba ang nice? Iparating sa atin ng Diyos, bakit nangyari ang epidemya ito? Number 5, God wants us to go back to prayer. Nakakalimutan nating manalangin. Diba kapag may bagyo, kapag mayroong kidlat, kapag may mga lindol, natututong manalangin ang mga tao. Pero ngayon, natututong manalangin ang halos karamihan ng mga tao ngayon. Pati yung mga hindi nananalangin na ngayon. Nahawaan na sila sa panalangin. Binabalik tayo natin sa original design. Kaya nung nandito ang Panginoong Yesus, tinuruan niyo kayo malagad kung paano manalangin. This is how you pray, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Kung sino-sino kasi ang dinadalanginan natin ngayon. Ngayon, natututo lang manalangin. Ang maraming mga tao ngayon, alam nilang gamitin yung in Jesus' name. Diba? Dapat alam natin kung saan natin i-address yung ating panalangin. Noon, napaka-ignorante natin sa panalangin kung kani-kanin natin ina-address yung panalangin natin. Dapat sa Diyos lang. Amen? Sabi nga ng ating mga Pangulo, sabi niya, pag ako'y manalangin, hindi na pa paligoy-ligoy, direkta ako sa Diyos, sabi niya. Meron siyang pinapatamaan dun eh. Pinapatamaan niya masyadong mga religyoso, pero mangmang naman sa salita ng Diyos. Binabalik tayo ng Diyos sa tamang ugali ng panalangin. Lalong-lalo yung ating family altar, ibalik natin. Amen? Ano yung family altar ng maraming Kristiyano ngayon? Cellphone, TV. Noon, ang family altar ng mga tao noon, yung TV.
Ngayon, nawala ng TV, cellphone na ngayon. Huwag na kayo bumili ng TV, laos na yung TV, mawala na, cellphone na ngayon. Yan ang Babel altar na ngayon. Wala na nga silang rebulto, pero meron silang ibang rebulto. Yun na. Hanggang sa pagtulog, nasa ilalim pa ng unan yun. May kahit hindi nagbabibrate, hindi umutot lang pala, hindi naman pala yung cellphone na nag-vibrate. Ang nag-vibrate, yung pit niya. Tingin siya ng tingin. Balik natin yung ating prayer, kapatid. Hallelujah. At yung ating Bible meditation. Balik natin. God wants us to trust Him. Not this world. Hallelujah. God wants to rule in our hearts. Alam niyo ba kung bakit gusto kasi ng Diyos maghari dito eh. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang mundong ito, yung earth na ito yung God's extension of heaven. At dahil ito yung God's extension of heaven, siya pa rin ang dapat maghari at mamahala. Sa Kanya pa rin ito. Kaya lang gusto ng mga tao, silang mamahala. Hindi ba ari yun? Hindi ikaw ang lumikha ng mundong ito, ang Diyos ang lumikha dito. Siya dapat masunod. Pero maraming mga tao ngayon, lumalampas yung kalang karunungan. Aba, dito tayo pinatitira ng Diyos. Gusto nila pumunta ng Mars. Magpapatayo daw ng ano doon. Ng community ron. O sige, doon na kayo. Para mabawas-bawasan naman ng kakain ng mga pagkain dito sa lupa. Nasusobrahan na sa kahibangan ng mga tao ngayon. Ulitin ko, dahil ang mundong ito ay yung God's extension of heaven, nais ng Diyos siyang mag-rule sa mundong ito. Kaya kailangan lang makialam ang Diyos sa mundong ito. Because people start to mismanage and neglect God's laws and principles and violate them. Parang sinasabi ng Diyos, it's time for me to reboot this earth. Panahon na, parang ibalik ko sa original na disenyo ang mundong ito. I'm still the King of Kings, the Lord of Lords. Ako pa rin ang dapat mamahala dahil ako may-ari ng mundong ito. So, kinailangan yaligin ng Diyos ang mundong ito. Tulad ng ating tekstong binasa kanina sa Hebrews. Amen? I will shake the heavens and the earth. Hallelujah. Aking yayaligin ang lupa at ang langit. Alam mo kung bakit? Mababasa natin ang dahilan sa Psalm 82 verse. Ang sabi sa Psalm 82 verse 5, they know nothing, they understand nothing, they walk about in darkness, all the foundation of the earth are shaken. Kung bakit nayanig pati ang pundasyon ng lupa, bakit? Wala silang kalamalam, wala silang naunawaan. They walk in darkness. That's why God is shaking us now. He is rebooting the earth to remind everybody that He is the supreme ruler of this earth, even the whole universe. Upang ibalik tayo sa original na plano at disenyo ng ating Panginoon. Sabi nga ng kasabihan, back to the true north. Ano ba yung true north? Amen? The Bible, ang salita ng Diyos. Back to the Bible. Back to the true north. Yan ang kasabihan ng mga seaman kapag sila ay naliligaw sa karagatan, sa malawak na karagatan. Ang sasabihin lang nila, just look for the North Star. Pag nakita mo yung North Star, yun na, subaybayan mo lang yun. Hindi ka naman naliligaw. Same thing with us. Nais ng Diyos ay bumalik tayo sa true north. Amen? Go back to the Bible. Go back to God's ancient laws. Go back to God's principles. Hallelujah. That's why there's a change right now. Ang tanong, will you be an agent of change or a victim of change?
Alam niyo, sa aking pagtatapos, meron pong senior sa akin, si Pastor Ernie Buda. At iba nating kapatid. Patungkol sa isang prophecy na binanggit ng isang propeta. Hindi siya sikat na propeta. Pero ito yung nag-prophesy bago nangyari yung bagyong Yolanda. Nagkatotoo. Meron din naman siyang pinapresay sa Pangasinan pero hindi natupad. Kaya tinitimbang din natin. Pero malay mo kung magkatotoo, meron siyang binanggit na prophecy. Ewan ko kung narinig nyo na ito sa YouTube. Meron parating na pandemic na mas matindi pa sa coronavirus. At ito yung mga sting ng mga parang insekto. At kapag ikaw daw ay nakagat, talagang mamamaga ang buong katawan mo. No? Mag-iinit ang iyong buong katawan. Lampas pa sa 100 degrees centigrade o Fahrenheit. Sobra pa sa nangongwarentang lagnat. At wala daw vaccine na mahahagilap ang mga tao dito. Pag hindi pa nagsisi ang mga tao sa panahong ito sa coronavirus, I do believe yung coronavirus, sabi niya, this is God's preparation for us. Anong gagawin natin sa susunod? Pag hindi pa nagsisi ang mga tao, patuloy pa rin silang nagmatigas, hindi nagpakumbaba, hindi kinilala ang tunay na Diyos, tuloy pa rin sila sa kalang kasamaan, tulad ng ginagawa ng maraming mga tao ngayon. Inuutusan na tayo ng ating mahal na gobyerno na manatili sa loob ng ating bahay, lumalabas pa rin sila dahil nangangati ang kalang mga paa, hindi naman para sumamba, kundi para magsabong, para magbingo, para magsayawan, mag-inuman. Then, pwedeng mangyari ulit ito, kapatid. Inulit ko po, ang gamot lamang po sa mga salot na ito, sa pandemya ito. Wala nang ibang gamot dito, kundi yung humility, humbleness, kababaan ng loob. Maliwanag sinabi sa Bible yan. 2 Chronicles chapter 7, verse 14. The Bible says, ito yung sagot ng Diyos kay Solomon nung siya'y manalangin sa kanyang templong pinagawa sa Panginoon. Sabi niya, if my people will humble themselves and pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, forgive their sins, and will heal their land. Heal their land. Pagagalingin ang kalang lupain. Ngayon, kalat ang salot na ito, kalat ang sakit na ito, kalat ang virus na ito. Ang tanging makapagpapagaling sa sakit na ito, virus na ito. Amen? Yung kababaang loob. Hindi lang ng ating mga presidente, pangulo, head of states, kundi lahat ng mga mamamayan. Lalong-lalo yung mga gumagawa ng katampalasanan, lalong-lalo yung mga gumagawa ng kasalanan. Dumal na kasalanan. Sisi po tayo. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos. Talikuran natin ang masasamang gawa. Amen? Bumalik tayo sa hurihinan. Let's go back to the Bible. Go back to the ancient laws, ancient principles of God that He has ordained. Amen? Para sa ikabubuti natin. Ang dahilan kung bakit nire-reboot ng Diyos ang mundong ito, upang ang mundong ito ay muling maging workable, maging livable. Amen? Ngayon, halos daldal na ang mundo. Bugbog na ang mundo sa kasamaan. Kasalanan kung ano mga inimbento, pati mga paggawa ng mga batas na hindi naman naaayon sa karunungan at kalaman ng Diyos. Yuko po natin mga ulo. Hallelujah. Habang lumalapit ang ating manunugtog, as we sing that song, Hallelujah, Amazing Grace, Amazing Grace. Hindi ko pa alam kung sinong kinausap ng Diyos ngayon pong gabi. Marahil naunawa nyo na ang dahilan kung bakit pinaintulot ng Diyos ang salot na ito, ang pandemya ito. God is just rebooting this earth.
Eh? To put this earth back to its original design. Kung paano dinisenyo ng Diyos ang mundong ito. Tandaan natin, hindi po tayo nagmamay-ari ng mundong ito. Tayo po ay nakikitira lamang. Ang tunay na may-ari ay walang iba kundi ang Diyos. Sa Kanya tayo magpasakop. Meron na siyang binigay na batas sa atin. Nandito sa Biblia, salita ng Diyos. This is our true north. Hallelujah. Pakinggan natin ang Kanyang tinig. Hallelujah. Huwag tayong gumaya sa iba na tinalikuran ng Diyos. Amen? Pinabayaan ang Kanyang salita. Bumalik tayo sa Biblia, salita ng Panginoon. Kilalanan natin ang tunay na Diyos na may likha sa atin. Hallelujah. Papasukin sa ating puso, maghari sa ating buhay. Ikaw yan, di ba titigap si Jesus sa iyong puso? Kinakausap kita. Marami kayo nanonood sa live stream na ito. Hallelujah. Meron pong mesaya ang Diyos sa nagaganap. Hallelujah, na presis na ito. God is just rebooting you. Binabalik niya sa original design. Makilala mo man lang ang ating manilikha. Hallelujah. Buksan mo yung puso. Inanyan, tanggapin mo si Jesus bilang yung Panginoon tagapagligtas. Talikuran mo yung kasalanan. Magpakumbaba at magsisi. At kapag ginawa natin lahat ito, makikita natin, amen, ang napakagandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kahit po lahat ay tumayo as we sing this song. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I found. Was blind, but now I, for the last time, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I found. Was blind, but now I see. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos sa panalangin. Hallelujah. Tayo magpasalamat sa Diyos. Dakila't mapagpalang Diyos muli sa umaga ito. Kami po'y nagpapasalamat sa patnubay at gabay ng iyong Santong Espiritu. Salamat po sa mensaheng pinarinig mo sa amin sa umaga ito. Tunay nga, Panginoon, amin pong kinalimutan, Panginoon, ang iyong mga adhikain, ang iyong mga batas, ang iyong kalooban. Tinalikuran namin, Panginoon, ang iyong mga salita, ang katotohanan na magpapalaya sa amin. Patawarin niyo po ang bawat isa po sa amin. Panginoon, kami po'y namamagitan sa aming pong bansa. Lahat ng mga nagawa po namin pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali. Iningi namin tawad, Panginoon Diyos. At amin pong kinikilala na Ikaw ang aming Panginoon. Tagapamahala sa lahat. Lahat-lahat ng aming buhay, maging ang mundong ito, Panginoon Diyos. Patuloy po ay maghari sa aming mga puso. Maghari kayo sa aming mga puso, Panginoon. Dalisayan niyo po ang aming mga puso.
At patuloy kaming turuan may balik ang dati naming apoy at init sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, patuloy kaming maglilingkod sa iyo, Panginoon. Hindi po namin tatalikdan at kakalimutan ang iyong mga tagubilin, ang iyong mga aral, ang iyong mga salita. Itatak niyo ito sa aming mga puso. Selyuhan mo ito sa aming mga puso. At patuloy naming dalangin, O Diyos, na iyong pong ingatan at protektahan ang bawat isa. Naway ang lahat ay manatili sa iyong malabay na pakpak. Patuloy mong kupkupin at kalingan niya yung mga anak ngayon pong araw nito. Salamat po sa iyong biyaya at pagpapala, konbiksyon ng Santong Espiritu. Salamat sa kapatawaran sa mga kasalanan namin nagawa. Salamat, O Diyos, sa kalayaan. Purihin ka, Panginoon. Muli itong aming dalangin, binabalik ang lahat ng kapurihin sa iyo. Karangat, kalulatian ay sa iyo lamang. In Jesus' mighty name, all of God's people said, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you all. Ingatan kayo ng Panginoon. Mamayang gabi, doon po tayo sa parsonage. Doon natin ituloy ang ating gawain. Pagpalain tayo ng Diyos sa buhay. God bless you.